Hello everyone, mga ka-fun! For today's video, mayroon akong ipapakita sa inyo na isang amazing at makabuluhan. At tsak, mapupulutan nyo ng aral. Charot! So today, gawin naming marites ang van namin. O diba, ang gulo ng loob ng van namin? Parang buhay ko lang yan. Huwag nyo nang pansinin yan. So today, lagyan namin ng bintana yung dalawang pinto sa likod ng van. Let's start! So at first, nilagyan niya muna ng marka yung kakatingin niya. Pero before siya mag-start ng cutting, kailangan niya munang butasan. Dahil ito yung magiging guide niya later kapag magkakat na siya ng metal. Habang ginagawa niya yan, parang nanumbalik sa akin yung mga nakaraan. Nung mga panahong tinusok-tusok ng ex ko yung puso ko. Pero honestly, diba, English yun. Talagang kinakabahan ako sa ginagawa ng asawa. Bawat tusok niya, nagugulat ako. Nasasaktan ako. Wala lang, iniisip ko lang na baka magkamali siya. Pero naitawid niya naman ng maayos. Kaya medyo nakahinga uli ako. And then, nag-connect the dots siya. Nilinyahan niya uli para mas madali sa kanya yung pag-cut later. Para naman tuloy-tuloy yung cutting niya. At hindi maliligaw ng daan yung gabas niya. Sorry na po, di ko alam Tagalog ng so. So, importante talaga yan para tuloy-tuloy lang yung cutting at hindi lumihis ng ibang daan. Para di matulad sa ex mo na lumihis ng daan, kaya kanya iniwan. So ayan, nakita nyo, para-paraan lang talaga yung asawa ko. Pero in fairness, maganda naman yung kinalalabasan. At habang nag-connect the dots siya, parang nakikita ko na yung susunod na mangyayari. So yun nga, natapos na niya, kaya let's proceed to the next step. So after niya malinyahan, nilagyan na naman niya ng tape. Nung una, hindi ko alam kung bakit, kung para saan yan. Akala ko, wala lang, fail niya lang. Pero wag ka. Yan pala ay protection para hindi magasgasan yung other side habang nagkakating siya. Ganyan dapat, pag mahal mo, dapat iingatan mo. Para di siya magalusan. At higit sa lahat, para hindi siya masasaktan. Kaya, napatanong tuloy ako, bakit yung iba, napakadali kanilang saktan. So, this is it, pansit. Kaya kinabahan na naman ako dahil mag-start na siya sa cutting. So, habang nagka-cut siya, parang yung puso ko ay kumikirot-kirot. Kinabahan uli ako. Ang daming naglalaro sa isip ko. Charot. Ramdam kong nasasaktan yung van namin. Yung pakiramdam kapag ikaw ay nasugatan. Katulad na lang nung ikaw ay iniwan. Na hindi mo alam ang anumang kadahilanan. Kidding aside, talagang hirapan yung asawa ko dahil syempre metal yan, ang tigas. Gusto ko man siyang tulungan pero wala akong magagawa. Kaya sabi ko na lang, kaya mo yan, kaya mo yan. Pero sa totoo lang, nakadalawang palit siya ng battery. Kasi na low bat. Paano ba naman, sobrang excited. Kaya hindi nakapag-charge. So, finally, natapos din at ayan na. Oh my God, tchadan! Oh, diba? Ang galing. May pang-marites na kami. So, after nun, kailangang iliha yung pinagkakatingan para matanggal yung mga sharp edges. Charot. Nakakatusok din kasi yun. Kaya, safety first. So, after nun, tinanggal na niya yung mga plaster or tape para makapag-proceed na kami to the next step. So, na-amaze talaga ako sa resulta. Pero halos hindi pa rin ako makapaniwala na ganyan na yung hitsura ng van namin. So, now it's time naman para maipakita ang pakinabang ko. Sa totoo lang, yan lang talaga ang pakinabang ko. Pininturahan ko lang yung pinagkatingan para pumantay naman yung kulay. Pero, ewan ko kung bakit kailangan ko pang gawin yan. Ang ending, takpan lang din pala ng rubber. Pero okay na din yun na pininturahan para proteksyon sa kalawang, o diba? Kahit paano, binigyan ko rin naman ng silbi yung ambag ko. Yun na nga lang yung ambag ko, tapos wala pang halaga. Kaya, bigyan natin ng kunting halaga. Ayan, tapos na. At, diba, tingnan nyo ang resulta. Napakaganda. Kasing ganda ng inyong alams na. Kailangan pa bang i-memorize yan? And now, the end is near. So, now it's time para ikabit yung glass window. Oh my God. So, this time around, kinakabahan at excited na ako. So, before ikabit yung window, kailangan mo nang lagyan ng activator yung window, ay yung glass. Para matanggal yung tinatawag na wax ba yun? So, pagkatapos malagyan, ay patuyuin muna yan. At ganun din ang ginagawa dun sa van. Para talagang didikit yung pandikit para matyak na ang salamin ay talagang kumakapit.
Pero alam nyo ba, yung pandikit ay kailangan muna naming pakuluan dahil sobrang tigas. Yun din kasi nabasa namin sa internet na kailangan muna siyang painitan. And it works naman. Pero gayon pa man, nahihirapan talaga siya, promise. Kaya ganyan ang nagiging itsura. Pero no choice, kailangang ipagpatuloy kasi baka maabutan na tumigas at hindi na didikit yung salamin. Kaya go lang ng go kahit hirap na siya. So, ang importante dito, kailangan walang gap yung pandikit. At kailangang makapal siya para siguradong masiseld talaga yung salamin at walang water na makakapasok sa loob. Kaya dito ako mas lalong kinakabahan dahil kapag nakadikit na yung salamin at halimbawa merong butas, hindi na namin yan matatanggal pang muli. Kaya talagang ingat na ingat yung asawa ko at hinihigpitan talaga namin ang pagtutulak ng salamin para talagang masiseld siya. Kaya ginamitan niya yan para dagdag puwersa. At sa huli, ito na nga yung resulta. Tcharan! O, diba? Nakakabilib. Nakakatuwa talaga ang resulta. Whew! At least natapos din. Hirap mag-voice over, oy. 2,000 years later. Time check. 8:25 in the morning. Pero tulog pa yung asawa ko. Yes, you heard it right. Natutulog sa van kagabi yung asawa ko. Gawa nga nung yung pinto ay hindi pa pwedeng isara. Kaya doon muna siya natulog dahil natakot ako na baka bis na ang van ang mangidnap, baka yung van pa namin ang makidnap. Charot. Automatic kasi siya kaya kahit walang susi, pwede siyang paandarin ni Numan. Kaya natakot ako na baka karnapin. So, nung nagising na nga siya, tinest namin kung mayroon bang leakage o wala. And to our surprise, what do you think? Well, job well done. Dahil talagang walang leakage sa loob. Kaya of course, happy ang mga person.